Wild ending ang nangyari sa laban ng Memphis at ng Timberwolves. Ja Morant tinanggalan ng angas itong si Anthony Edwards. At Los Angeles Lakers na pabalitang plano na nga daw kuhanin itong sentro ng Pacers. Pero bago yan ay dito muna tayo sa tapatan nitong Memphis Grizzlies at itong Minnesota Timberwolves. First quarter, maagang na foul trouble itong si Ja Morant. Kaya naman 5 minutes lang ang nilaro niya dito sa quarter. Nanguna naman para sa Wolves itong si Donte DiVincenzo. Tala na agad siya ng 11 points dito sa first quarter. Habang si Zach Edey naman na nanguna sa Memphis, gumawa na siya agad ng 8 points kasama pa itong block na ito kay Anthony Edwards. Dikit ng laban sa pagtatapos ng first quarter, 35-33. Lamang lang ng dalawa itong Memphis. Second quarter, Jaren Jackson Jr. naman ang bumuwas sa opensa ng Memphis. Gumawa naman siya ng total of 16 points sa quarter na ito. Dito rin sa second quarter nakuha nitong si Ja Morant ang kanyang third personal foul. Inaalat pa sa scoring itong si Ja Morant. 1 out of 7 pa lang siya dito sa game. Although minamalas din naman ito si Edward na may 2 out of 8 pa lang sa field. Si McDaniels naman ang gumawa para dito sa Wolves. 12 points na para sa kanya at hindi niya hinayaan na makalayo nga itong Memphis. Kaya naman nakuha nila ang lamang dito sa halftime. 65-64. Third quarter, take over mode na naman itong si Donte DiVincenzo para sa Wolves. Gumawa agad siya ng 4-point play sa umpisa ng third quarter. Nasundan pa nga yan ng isa pang 3-point shot at isang steal laban dito kay Ja Morant na nauwi pa sa easy dunk para kay Donte. Kaya naman natapos ang third quarter na lamang ng 4 points itong Minnesota, 103-99. Fourth quarter, nagkaroon ng mini run itong Timberwolves. Umabot na sa 6 points ang lamang nila dito sa Memphis. Inaalat pa din itong si Ja Morant. Buti na lang under 4 minutes na itabla ni Desmond Bane ng laban sa 119. Under 3 minutes, nakalamang pa ng 4 itong Wolves. Pero ito, under 1 minute, clutch layup ni Ja Morant, tabla ang score sa 125. 54.1 remaining sa game clock. Ball possession ng Wolves na turnover pa ni Randle ang bola. Kaya naman 25 seconds remaining, kinuha ni Ja Morant ang bola at gumawa ng isang mahirap na floater sa harapan nitong si Anthony Edwards para ibigay sa Memphis ang panalo sa score na 127-125. Hanggang angas nitong si Anthony Edwards. Panalo na sana, na-choke pa. Jaren Jackson Jr. ang nanguna para sa Memphis na may 33 points at 8 rebounds. Pero big night ito para kay Ja Morant dahil sa game-winning shot niya. Sa ibang balita naman ay kinukuha na nga daw nitong Los Angeles Lakers itong si Miles Turner sa isang trade. Pero bago natin pag-usapan yan, huwag nyo sanang kalimutang i-like ang video na ito. Mag-follow na rin para sa mas madami pang basketball updates. Balik tayo sa balitang LA Lakers. Pinaplano na nga daw kuhanin itong si Miles Turner dito sa Indiana Pacers. Ito nga ay dahil sa hindi magandang nangyayari ngayon sa kupunan ng Lakers. Na kahit na nga sila ay nasa 6th seed pa ng West standing ay masasabi pa din natin na hindi pa din nga sila ganap na contender ngayong season. At malinaw nga talaga na kinakailangan nila ng malaking pagbabago dito sa kanilang lineup. Kaya naman nabuhay na naman itong usapan na balak ang kuhanin itong Lakers ng sentro ng Pacers na si Miles Turner. Ang Indiana Pacers nga ay plano ng i-trade itong si Turner para nga sa kanilang rebuilding ng kanilang kupunan. Si Turner ay sigurado magiging magandang fit para dito sa Lakers at magiging malaking tulong ito para na rin maibalik na si Anthony Davis sa gusto niyang posisyon na power forward. Si Miles Turner ay 28 years old na 6'11" center. Ngayon season niya ay nag-average siya ng 15 points, 7 rebounds at pang-apat sa block department na merong 2.1 blocks per game. Kaya nga lang, kung talagang seryoso sa trade na ito ang Lakers para kay Turner ay kinakailangan nga nilang bitawan ng mga players na tulad nila Rui Hachimura, Gabe Vincent at multiple round picks. Anong masasabi nyo sa possible trade na ito? Huwag nyo sanang kalimutang i-comment ang inyong opinion. Maraming salamat sa panonood.